Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama nating kapwa deboto sa iba't ibang live streaming platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Simula po kaninang umaga sa mga pasyente at ilang mga nagsimba sa aming kapilya, tinanong ko sila, anong ihahanda nyo sa Pasko? No? Number 1 sa survey, ang spaghetti. Kayo ba, anong ihahanda ninyo sa Pasko? Ha? May nagsabi ng pansit, kahit yung pasyente, sabi niya, no, maghahanda po kami ng lechon. Kaya sabi ko, ay sa Pasko, pupunta ako dyan sa inyo ha. Sabi kong ganun sa kanila. No? Tapos wala man lamang nakapagsabi ng maghahanda po ako ng inumin. No? Nabilaukan na ang lahat, walang naghanda ng inumin. Siguro kaparehas tayo ng nakararami na kapag tinanong ano ang ihahanda mo sa Pasko, ang unang papasok sa isip natin ay kung ano yung makakain at lalamanin ng tiyan. Diba? Normal naman yon kasi syempre sa ating mga Pilipino, pag tinanong mo anong handa mo o anong ihahanda mo, kadalasan ito ay tungkol sa pagkain. No? Pero tatandaan natin dahil tayo pumasok na sa panahon ng Adbyento o paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, no, meron tayong 4 na linggo para maghanda. Hindi lamang ng pagkain, hindi lamang ng iinumin, kung hindi ihanda ang ating mga puso para tanggapin si Jesus. Tatandaan po natin na ang Advent wreath na ito ay nagpapaalala ng 4 na linggong paghahanda. At ang Advent o ang panahon ng pagdating ng Panginoon ay nahati sa 2 bahagi. Una, naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon sa kanyang pagsilang. Di ba? At yan yung taon-taon nating ginagawa.
no? Yung birthday ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban, no? At dinalaw ng mga hari at mga mago, at gayon din ipinagbunyi ng buong sanlibutan sapagkat siya ang katuparan ng pangakong pagliligtas ng sanlibutan. Birthday ni Lord. No? Ulitin ko, birthday ni Lord. Yung iba sa atin kung makahingi ng pamasko o regalo, kala mo kayo yung may birthday. Hindi ba? Ma, pamasko ko. Pa, pamasko ko. Ninong, ninang, pamasko ko. Huy. No, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, birthday ni Lord ito. Hindi mo birthday ito. Kaya hindi ba't dapat tayo ang maghanda ng regalo para sa ating Panginoon? Ano? Kaya yun yung silbi ng 4 na linggo na paghahanda. Ihahanda natin yung mga puso natin para ipagdiwang at alalahanin muli ang pagdating ng Panginoong Hesus. Yan yung unang parte. Yung pangalawang parte ay naghahanda rin tayo ngayong Adbento para sa tinatawag nating second coming o yung pagdating o pagbabalik muli ng ating Panginoon. No? Kaya nga sinabi sa ating unang pagbasa mula sa Propeta Isaías, sabi niya, darating yung hari at huhusga ng makatarungan at matuwid yung mga mabubuti. No? Alam nating may kapupuntahan sa piling ng Diyos. Yung mga masasama, yung mga mapaniil, yung mga mapanlamang sa kapwa, no? Yung masasama ang ugali, may kalalagyan din. Kaya huwag tayong mapapagod magdasal ng Oratio Imperata para sa katarungan at katotohanan. Marahil pakiramdam natin walang nangyayari, pero sa mata ng Diyos, hindi nakakaligtas yan. No? May kalalagyan sila. Ha? So tayo rin ay naghahanda sa ikalawang pagbabalik o yung tinatawag nating pagbabalik muli ng ating Panginoon. Anong aabutan niya sa atin? Anong aabutan niyang laman ng ating mga puso? Kaya mga minamahal kong kapatid, sa 4 na linggo ng ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon, sana gawin nating mga munting sabsaba ng ating mga puso. No? Paano natin ihahanda yung mga puso natin bilang sabsaban kung saan si Kristo ay darating, si Kristo ay isisilang, si Kristo ay muling babalik. Malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon na ang ating Panginoon ay nagpapamalas sa mga taong hindi yung mga matatalino, hindi sa kanila. Yung mga pantas, hindi sa kanila. Kung hindi sa mga tao na merong puso kagaya ng isang bata. At ano yung pinakaunang katangian ng isang bata? Kababaang loob. No? Humility. Kung marunong tayong tumanggap ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagkakasala, kailangan natin ang kapatawaran at awa ng Diyos. Gugulin natin yung Adbyento, no? Sa pagtingin sa ating kalooban sa lahat ng mga labis, ng mga kasalanan o pagmamalabis, ihingi natin ang tawad sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Gayun din naman, ihahanda natin yung puso natin kasi sa kababaang loob, tayo ay naniniwala na kailangan natin ang grasya ng Diyos. Sa ganung pamamaraan, yun yung inihahanda natin bilang regalo sa ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapwa deboto, sa pagpapatuloy natin ng misang ito, hilingin natin ang grasya mula sa ating Panginoon. Nawa ay puspusin niya tayo ng kababaang loob, nang maging mga munting sabsaban ang ating mga puso na tatanggapin ng may kababaang loob si Jesus na darating.